Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Marami sa ating mga Pilipino ang nakakaroon ng frustration. Isa na dito, no? Halos ng mga Pilipino ay may mga kamag-anak. Tayong lahat, no? May mga kamag-anak na mga OFW. So maraming nagiging problema sa pagiging OFW na na-encounter. At siyempre, marami rin namang magagandang nangyayari. Pero doon tayo sa mga frustration ang ating pag-uusapan, no? Marami kasi, halimbawa, nag-abroad si nanay, naiwan si tatay tsaka yung mga anak, no? Siyempre, dahil sa, alam naman natin, nasa kakulangan ng trabaho at kita dito sa Pilipinas, talagang mapipilitan kang mag-abroad. Lalo pa, wala ka na talagang masaan. So, kung mag-abroad si nanay, yung sweldo niya, siyempre, ipapadala sa Pilipinas. So, mangyayari ngayon, yung pamilya, no? Habang siya kumakayod doon, sila yung sinusuportahan. Napakagandang layunin ng ating mga OFW. Pero nagkakaroon ng problema, halimbawa, yung tatay, ay yung pinapadala ni nanay ay nasisira lang, no? Binibisyo lang, saan nilalagay, imbes na sa pagkain, sa pag-aaral ng mga bata. So pag nalaman ng asawa, no, si nanay, talagang magkakaproblema. Magkakaroon ng gulo sa pamilya. O kahit vice versa, kahit si tatay naman nasa abroad, no, kumikita ng malaki, tapos nagloko, no, imbes na magpadala, walang pinapadala kasi nga sa binibisyo niya o sinisira niya yung pinagpaguran niya doon sa abroad sa kung ano-ano pa mang dahilan. Kaya same din, no? Nakakagulo yung pamilya, minsan nakakawatak-watak pa, and the worst, maghihiwalay pa yan. So nasayang lang yung pagpunta ng mga OFW sa abroad dahil sa hindi ginagawa ng both parties, o kung ginagawa ng isa, yung isa naman hindi niya ginagawa. Kaya nagkakagulo po, nagkakaaway-away hanggang sa maghihiwalay ng mag-asawa, no? Nagkakasakitan na. Ang daming problema ng lumalabas. Kaya sabi sa Efeso, no? Para matigil yan, sabi sa Efeso chapter 4 verse 32, sa halip na maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad ninyo dahil kay Jesus. So, ibig sabihin, yung forgiveness, no? Sa kabila nga po ng kinuwento natin na nagka-problema, kailangan handa ka rin magpatawad na sa iyong asawa, kapatid, kaibigan, o kung sino, o kahit na ano pa man, no? Yan po ang dapat gawin. At siyempre, hindi naman ibig sabihin dun, mababago mo na yung nangyari na hindi maganda, no? Ang gagawin mo dahil nga nangyari yun, wala kang magagawa, yung inaharap para maging magkaroon ka ng direksyon. Kung halimbawa ikaw yung sumira ng pamilya mo, magbago ka, di ba? Baguhin mo yung direksyon mo. Dahil yung pagpapatawad ay simbolo nga yan, no? Ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni San Pablo, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad nyo sa inyo dahil kay Kristo. So mahirap po, no? Mahirap ang kalagayan ng OFW. Pero meron din ng mga magandang naidudulot. Hindi nasasayang yung pinagpaguran tsaka yung oras. So kagaya po, no? Ako personal na kwento to, yung tita namin, no? Nag-abroad siya, ano pa lang, mga bata pa lang po kami, mga 7 years, 8 years old, elementary pa lang yata ako, naririnig ko na yung tita ko yun, Tita Mila po ang pangalan dyan, no? Nag-abroad sa London, 1978, mga ganun po, ay 1979, mga ganun po, no? Mga bata pa tayo nung nag-abroad, 80s, early 80s. Siya po nag-abroad ng single doon. Tapos ginugol na yung mga panahon niya sa abroad, no? Trabaho siya ng trabaho. Pero sa kanyang pagtatrabaho, dahil maganda yung kanyang kita, natutulungan po
Yung una, siyempre, yung mga inanay niya, no, lola ko nung panahon na yung buhay pa, mga kapatid niya, pag may emergency, siya yung talagang, tatawagan, no? Nagka-emergency yung kapatid mo, kailangan ng ganitong pera, padala, no? O yung pamangkin mo, may kailangan ng ganitong pera, may na-hospital, padala. So, ibig sabihin po, yung ginugol niya sa mahabang panahon sa kanyang pagiging OFW ay talagang tulong lang po, no, ang kanyang ginawa. Siyempre, kalaunan, naubos yung panahon niya hanggang sa tumanda na hindi na po nakapag-asawa kagad. No? Tapos nag-asawa na later na, pero nasa edad na po at hindi na siya nagkaroon sila ng anak dahil nga sa edad po. Pero siyempre, sa ngayon, retired na po sila, nandito na sa Pilipinas. Ano na sila? Masaya naman. At siyempre, yung respeto po, no, yung respeto ng buong angkan namin, ng buong angkan, no, sa mother side ko po. Yung buong angkan, sobrang laki po ng respeto namin sa kanya. Sobrang bait, no? Lahat kami lumapit sa kanya, walang napahiya at may marami pa siyang pinaaral. So, hindi po naiiba ang kanyang istorya sa lahat ng ating mga kababayan OFW. Kaya, kumbaga, yung iniwan niya, no? Yung iniwan niya yung iiwan, actually, yung iiwan niyang legacy hanggang ngayon, nakatanim pa po sa aming puso. Kaya pag nakikita namin, ang saya-saya po namin. Dahil nakikita namin yung pagmamahal, no? Kahit sinakripisyo niya yung sarili niya, hindi na siya nagkaroon ng sariling anak, naubos na yung time niya sa kakatulong hanggang ngayon, no? Pero napakalaki pong bagay. So, sana po na maging ganun tayo, no? Na yung iiwan nating legacy, yung itatanim po natin sa ating pamilya ay yung pagmamahal, yung tulong, yung malasakit, no? Kaya imbis na mag-away-away, magkakagulo dahil sa ganung usapin, lahat na sa OFW, yun na lang po ang gawin natin. Na kung may nangyari mang hindi na maganda, magkapatawaran na lang po. No? Magkapatawaran na lang para maging mas maayos ang pamilya. Kaya sabi sa Epeso, no? Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. Kaya po ang ating lagi sa ating puso't isipan na anumang mangyayari, hindi man maganda, no? Kahit hindi natin kagustuhan, nangyari na yan, wala na po tayong magagawa, harapin na lang po natin, no? Magpatawad dahil yung pagpapatawad na yan ay may kaakibat din na pangako o kalakip na pangako na kung ikay magpatawad, patatawarin ka rin po ng ating Panginoong Jesus. So tayo po manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman at lahat po na may karamdaman iyo po pagalingin. Iunat niyo po ang inyong mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang may mga OFW o dito lang sa Pilipinas, kami pong lahat. Lalo na yung mga nagkakawatak-watak, nakasira-sira, dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa mga problemang naitulot ng isa't isa, iyo pong patawarin. I-bless niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, maunawain, maawain, at mapagpatawad sa isa't isa, kagaya po ng pagpapatawad ng ating Panginoong Jesus. Ganun din po sa financial na kailangan namin lahat, Lord. I-bless niyo po, lalo na po ang mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pagbili ng 1 kilo lang ng bigas, iniisip po kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangailangan ng aming pamilya. Ang lahat ng ito ay hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus, at patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan at kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po. God bless us.